the Lord Jesus revealed from heaven with his mighty angels. Verse 8, and the Lord revealed from heaven with his mighty angels in flame fire, taking vengeance on those who do not know God. Yan pong salita, who do not know God. Yung salitang no ay it's in the context of walang intimacy with the Lord. Walang covenant relationship with the Lord. Again, so the Lord will appear in a flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Ano pa natin natin sa Lord? Second translation, ay translate na away from the Lord, away from the glory of his power. So, second yan, Lord, hindi mo maranasan mo yung presence. Amen? Ano ba yung presence na sinasabi niya? Yung yakap ng kaligtasan ng Panginoon sa Kristo, yung comfort, yung kapahayagan na siya ay presente at kasama mo. Walang dapat. Amen? This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. Actually, ganun katindi. Bakit? Kasi na mabibigyan pa ng mga pagkakataon. Bakit ganun yung sinasabi sa mga talata ito, sa mga salita ng Diyos? Sige lang pang sagot, kahit bigyan sila ng pagkakataon, pipiliin pa rin nilang sumuway sa kalooban ng Diyos. Kahit ilang pagkakataon ng bigay, pipiliin nilang lumayo sa presensya ng Panginoon. Because they are self-deceived. Amen? Kaya sinasabi ni Jesus, ingatan natin na huwag tayong madaya ang ating mga sarili. Nakala natin ay okay ang ating ginagawa. Subalit tayo pala ay wala sa katuwiran, wala sa kaligtasan, at wala sa katotohanan ng ating Panginoon Jesus. Amen? This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony of you was believed. Pagpapatunan natin si Lord Jesus. So here is a place shut out, or a place away from the presence and majesty. May bago ba? Sige na. May bago ba? Kung hindi ito sa mga pananalitang ito, kung ang mga tao naman ay lumalayo sa presensya ng tao. May bago ba sa mga salitang ito, kung ang mga tao ay tumatalikod kay Jesus at mas pinipiling gawin ang bunsod ng dyablo at kasinungalingan at ng maling damdamin o pita ng laman? May bago ba? Kung ang mga tao mismo ang tumalayo sa presensya ng Diyos. Ito na po akong basa. Although, kumbaga ay patanong na bakit ba maraming mga tao pinapasok ng simbahan kapag sila'y patay na? Yung last lesson na tinatawag. Kung buong buhay naman nila ay hindi sila tumutungo sa mga dakong panambahan upang
na kanyang sambahin at pagmumulan. Somehow, yung pananalita niya ay may punto. Bagaman grasya sa pamilya na sila ay makalapit sa Panginoon at makarinig ng salita ng Diyos at pagkakataon rin upang sila ay sumampalataya kay Jesus. But what does the Bible speaks about in Leviticus 5 again?